Isang barkong pandigma ng United States Navy ang halos naging isang napakalaking floating hotel sa South China Sea, pero ang problema, wala itong kuryente. At mas nakakagulat, hindi ito tumagal ng ilang oras lamang. Ayon sa mga ulat, ang USS Benfold, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer, ay nawalan ng buong electrical power habang nagsasagawa ng routine operations noong Hulyo 24. At dahil dito, hindi lamang propulsion o ilang electronic systems ang naapektuhan. Pati kusina, pati mga palikuran, pati air conditioning, at maging ang supply ng malinis na tubig ng mga mandaragat. Ang barko ay nanatiling walang kuryente sa loob ng ilang araw habang nasa South China Sea. Pero ang mas malaking tanong ngayon ay ito: paano nagawang mawala ng buong power ang isang highly sophisticated na barkong pandigma ng United States Navy, at bakit kinailangan pa itong tulungan ng isang carrier strike group? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin nito para sa operasyon ng Amerika sa Indo-Pacific? Alamin natin. Ang USS Benfold, na may hull number na DDG-65, ay bahagi ng Arleigh Burke-class destroyers ng United States Navy. Ang ganitong uri ng barko ay dinisenyo para sa multi-mission operations. Mayroon itong advanced radar, missile systems, electronic warfare capabilities, communications equipment, at iba pang teknolohiyang kailangan upang makapag-operate sa isang highly contested environment. Kaya kapag sinabi nating nawalan ito ng kuryente, hindi ito simpleng problema na parang nawalan ng ilaw sa isang bahay. Sa isang modernong warship, napakalaking bagay ng electrical power. At noong Hulyo 24, nagkaroon ng generator failure na nagresulta sa pagkawala ng power sa barko. Ayon sa 7th Fleet, walang nasaktan na crew member. Pero ang epekto sa mga mandaragat ay malaki. Isipin ninyo ang isang malaking barko na nasa dagat, malayo sa pantalan, at biglang nawala ng normal na electrical services. Walang gumaganang kusina, limitado o wala ang air conditioning. Problema ang mga palikuran, at naapektuhan din ang pagkakaroon ng malinis na tubig. Sa isang lugar tulad ng South China Sea, kung saan maaaring mataas ang temperatura at humidity, malaking hamon ito para sa crew. At hindi rin basta-basta maaaring sabihin na, ayusin na lang natin. Ang isang warship ay isang napakakomplikadong sistema. Kapag nagkaroon ng major power failure, kailangang tukuyin muna kung saan nanggaling ang problema, kung ligtas bang i-restart ang mga generator, at kung may posibilidad na maulit ang failure. Dito naging mahalaga ang tulong mula sa kalapit na George Washington Carrier Strike Group. Ang cruiser na USS Robert Smalls ang tumulong sa stranded crew ng Benfold, kabilang ang pagbibigay ng pagkain. Ibig sabihin, hindi naman tuluyang pinabayaan ang mga mandaragat. Sa halip, ginamit ng United States Navy ang isa sa pinakamahalagang prinsipyo nito sa deployment: redundancy at mutual support. Kapag may isang barkong nagkaroon ng problema, mayroon pang ibang barko sa paligid na maaaring tumulong. At ito ang isang mahalagang punto na dapat maintindihan. Ang pagkakaroon ng mechanical o electrical failure ay hindi nangangahulugang biglang naging mahina ang buong United States Navy. Ang mga barkong pandigma, kahit gaano kamoderno, ay makina pa rin. May generators, may turbines, may electrical distribution systems, may cooling systems, at napakaraming moving parts at interconnected components. Sa paglipas ng panahon, maaari pa ring magkaroon ng failure. Ang mas mahalagang tanong ay kung gaano kabilis makakabawi ang barko at kung gaano kahusay ang contingency response. Sa kaso ng Benfold, nakarating ito sa Subic Bay noong Hulyo 28. At dito naging mas interesante ang kwento para sa Pilipinas. Pagdating sa Subic Bay, sinalubong ito ng mga repair personnel ng United States Navy. Kinabukasan, inilipat ang mga mandaragat sa shore lodging habang isinasagawa ang maintenance at troubleshooting sa barko. Ngunit hindi agad bumalik ang electrical power. Ayon sa mga ulat, bumalik lamang ang power noong Hulyo 36 na araw matapos unang mangyari ang pagkawala ng kuryente. At hindi pa doon natapos ang problema. Nagpatuloy ang repairs hanggang Agosto 7. Kinabukasan, Agosto 8, umalis ang Benfold sa Subic Bay at kalaunan ay nakarating sa Yokosuka, Japan. Dito natin makikita kung bakit napakahalaga ng Subic Bay sa operational planning ng United States at Pilipinas. Hindi lamang ito isang ordinaryong port facility. Sa isang sitwasyon kung saan kailangang mag-repair ng isang barko,
mag-rest ang crew, mag-refuel, kumuha ng logistical support, o magsagawa ng mas malalim na maintenance, napakahalaga ng access sa mga friendly facilities. At habang lumalalim ang security cooperation ng Pilipinas at United States, nagiging mas mahalaga rin ang mga lugar tulad ng Subic sa regional logistics. Pero may isa pang detalye na dapat bantayan. Hindi sumabay ang Benfold sa Malacca Strait kasama ng iba pang bahagi ng strike group nito. Ang grupo ay iniulat na patungo sa Middle East. Samantala, ang Benfold ay nanatili muna para sa repair at pagkatapos ay bumalik patungong Japan. Hindi pa malinaw kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa operational schedule ng barko. At hanggang ngayon, iniimbestigahan pa ng United States Navy kung ano talaga ang naging sanhi ng generator failure. Kaya dito dapat maging maingat tayo sa pagbibigay ng conclusion. Hindi natin dapat agad sabihin na ito ay senyales ng pagbagsak ng capability ng United States Navy. Pero hindi rin dapat baliwalain ang insidente, dahil ang isang modernong destroyer ay inaasahang makapag-operate sa mahihirap na kondisyon. At ang power generation ay isa sa pinakaimportanteng bahagi ng survivability at operational capability nito. Kung ang isang barko ay nawalan ng pangunahing electrical power, maaaring maapektuhan hindi lamang ang comfort ng crew kundi pati ang sensors, communications, weapon support systems, navigation, damage control systems, at iba pang critical functions. Kaya mahalaga ang investigasyon. Ano ang eksaktong pamaalya? Isang generator component ba? Electrical distribution system? Maintenance-related issue? O may mas malalim na engineering problem? Sa ngayon, wala pang sapat na impormasyon para sabihin kung alin dito ang dahilan. Pero may isang bagay na malinaw. Ang insidenteng ito ay nagpapakita na kahit ang pinakamodernong warship ay hindi immune sa technical failures. At sa isang rehiyon tulad ng Indo-Pacific, kung saan napakalayo ng mga operational areas mula sa home ports ng United States, ang pagkakaroon ng reliable logistics at repair access ay napakahalaga. At dito pumapasok ang Pilipinas. Ang lokasyon ng bansa ay nagbibigay ng malaking strategic value. Malapit tayo sa South China Sea, nasa Western Pacific, at may access sa mga pangunahing maritime routes. Kaya ang mga port at logistics facilities sa Pilipinas ay maaaring maging mahalagang bahagi ng regional support network ng mga kaalyado. Hindi ibig sabihin nito na ang Pilipinas ay automatikong magiging bahagi ng anumang combat operation. Ngunit ipinapakita ng Benfold incident kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mabilis at accessible na maintenance at logistics support kapag may unexpected breakdown sa dagat. At sa huli, marahil ito ang pinakamahalagang lesson mula sa insidenteng ito. Hindi lamang missiles, radar, at armas ang nagpapalakas sa isang modernong navy. Kailangan din ito ng maintenance. Kailangan ng trained personnel. Kailangan ng logistics. Kailangan ng repair facilities. At higit sa lahat, kailangan ng kakayahang makabawi kapag may hindi inaasahang problema. Ang USS Benfold ay nawalan ng power. Pero hindi ibig sabihin na nawalan ng kakayahan ang buong strike group. May ibang barkong tumulong. May logistics support, may repair personnel, at kalaunan, nakabalik din ang destroyer sa operasyon. Ngayon, ang tunay na dapat nating hintayin ay ang resulta ng investigasyon ng United States Navy. Dahil doon natin malalaman kung ang insidente ay isang isolated mechanical failure lamang, o kung may mas malaking maintenance lesson na maaaring makaapekto sa operasyon ng barko sa hinaharap. At para sa Pilipinas, isa itong paalala. Sa modernong digmaang pandagat, hindi sapat ang pagkakaroon ng malalaking barko at makabagong armas. Kailangan ding may kakayahang suportahan, ayusin, at panatilihing operational ang mga ito, lalo na kapag libu-libong kilometro ang layo sa kanilang pangunahing base. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lamang, bakit nawalan ng power ang USS Benfold? Ang mas malaking tanong ay, gaano kahalaga ang Subic at iba pang Philippine facilities sa pagpapanatiling operational ng mga barkong Amerikano sa Indo-Pacific? At habang patuloy na tumitindi ang strategic competition sa rehiyon, maaaring mas madalas nating makita kung gaano kahalaga ang logistics, maintenance, at access sa mga friendly ports. Dahil sa modernong naval warfare, minsan hindi ang missile ang unang nagpapasya kung sino ang makakapagpatuloy sa misyon. Minsan, kuryente muna.